Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 581. Pagbawi. Ang 2 o 3 araw pagkatapos ng Grand Competition ng Strong Rankang ay natapos na, ang buong Inner Academy ay nanatili pa rin sa pagkabigla mula sa mga labanang nakakapukaw ng kaluluwa. Lahat ng tao sa Inner Academy ay tinatalakay ang mga laban na naganap noong Grand Competition ng Strong Rankang. Kabilang sa mga iyon, ang 2 laban ni Xiaoyan laban kay Liu Qing at Zhong Er laban kay Lin Shuya ay natural na ang pinaka-natutuwa. Ito ay lalo na ang kaso para sa huli. Bakas pa rin sa mukha ng lahat ang gulat habang pinag-uusapan ang huli. Walang inaasahan na ang dalagang ito, na mukhang medyo tahimik sa kabila ng kahangahangang hitsura, ay talagang magtatago ng nakakatakot na lakas. Noong nakaraan, may mga tao pa nga sa Inner Academy na tahimik na nanunuya sa kanya bilang flower vase dahil sa kanyang hitsura. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, sa wakas ay naunawaan ng lahat na ang pinaka-nakakatakot na tao sa loob ng Pans Gate ay hindi si Xiaoyan. Sa halip, ito ay ang magandang binibini na laging masunurin sa kanyang likuran. Hiniram ang momentum na itinatag ni Zhong Er at Xiaoyan. Ang reputasyon at katayuan ng Pans Gate ay patuloy na tumaas sa loob ng maikling 2 hanggang 3 araw pagkatapos. Nakataas ang ulo ng bawat miyembro ng Pans Gate na may malakas na aura habang naglalakad sila sa loob ng Inner Academy. Ang pag-iingat mula sa panahon kanina ay wala na. Nang makita ng mga dumadaan ang mga miyembrong ito ng Pans Gate ay may mga naiinggit na tingin ang kanilang mga mukha. Kasama sina Xiaoyan at Zhong Er, ang 2 ekspertong ito na may pambihirang lakas na sumusuporta sa Pans Gate, maaaring asahan ng isa ang araw kung kailan ang lakas ng Pans Gate ay hihigit pa sa mga paksayon ni Lin Shuya at Liu Qing. Gayunpaman, habang ang iba't ibang chismis ay kumakalat sa loob ng Inner Academy, ang 2 pangunahing karakter na kasama, sina Xiaoyan at Zhong Er, ay nawala. Ilang tao ang nakatayo sa isang lihim na silid sa loob ng maliit na pavilion na tahanan ng Pans Gate. Nakatuon ang kanilang mga tingin kay Xiaoyan na naka-cross-leg sa kama habang nakapikit. Sa sandaling ito, hindi na ipinakita sa ekspresyon ni Xiaoyan ang pamumutla noon. Mula sa mapatla-pulang kinang, lumilitaw na ang kanyang panloob na mga sugat ay ganap na gumaling. Bukod dito, nabawi na ng kanyang paghinga ang lakas ng nakaraan. Kung ang isa ay maingat na mararamdaman ito, maaaring maramdaman ng isang tao na ang aura na ito ay tila may indikasyon ng hindi masyadong matatag. Ang ganitong uri ng hindi matatag na paghinga ay hindi banyaga para kay Zhong Er at sa iba pang katabi niya. Ito ay dahil ang ganitong sitwasyon ay magaganap sa bawat oras na ang kanilang lakas ay umuunlad. 3 araw na ang training ni Xiaoyan, bakit hindi pa siya tapos? Kahit na isulong niya ang kanyang lakas, mukhang hindi naman ito magtatagal, di ba? Nakakunot ang noo ni Wu Hao kay Xiaoyan na mahigpit na nakapikit habang ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Ang isang ordinaryong pag-unlad ay natural na hindi nangangailangan ng maraming oras. Sa makatuwid, ito ay malinaw na siya ay hindi sumasailalim sa isang ordinaryong pag-unlad, hanggal. Isang malinaw na pag-ungol na boses ang narinig habang si Ziyan, na nakasuot ng maputlang purple na nakapusod ay inilibot ang kanyang mga mata kay Wu Hao habang sinasadyang nagsasalita sa isang matanda na boses. Gayunpaman, ang paliwanag niyang ito ay naging dahilan upang kusang tumawa si Zhong Er at ang iba pa. Ano ang dapat pagtawanan? Kung ang taong ito ay patuloy na mananatiling walang malay, kailangan kong kumagat sa mga kakilakilabot na lasa. Nakakunot ang noo ni Ziyan habang nagsasalita siya ng may pagkabalisa. Hinaplos ni Zhong Er ang maliit na ulo ni Ziyan at ngumiti habang itinoon ang kanyang tingin kay Xiaoyan na nakapikit ng mariin. Sinabi niya, sa pagkakataong ito, si senior brother Xiaoyan ay dumanas ng napakalubhang pinsala. Ang Dao Qi sa kanyang katawan ay karaniwang pagod na pagod sa pakikipaglaban kay Liu Qing. Gayunpaman, ito ay dahil sa mataas na antas ng labanan na ito na nagbigay daan sa kanya upang makamit mula sa kasawian, na nakakuha ng pagkakataon na isulong ang kanyang lakas. Bukod dito, tulad ng sinabi ni Ziyan, ang pagsulong ng lakas ni senior brother Xiaoyan ay hindi pangkaraniwan. Kung tama ang hula ko, malamang na tumaas si senior brother Xiaoyan ng higit sa isang bituin kung magtatagumpay ang kanyang pag-unlad.
Ibig mong sabihin. Patuloy na nagtataas ng dalawang bituin. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay napakabihira. Karaniwan, maliban kung ang isang tao ay kumonsumo ng ilang likas na kayamanan o gamot, napakahirap para sa gayong resulta na mangyari kapag sumasailalim lamang sa isang pagsulong. Nagulat si Hujia nang sumagot siya sa medyo natigilan na paraan. Bukod dito, kahit na ang isang tao ay uminom ng gamot na nagreresulta sa pagtaas ng antas ng isa, magkakaroon ng kaunting mga dumi. Sa hinaharap, ang isang tao ay kailangang gumamit ng labis na pagsisikap upang muling maitatag ang matatag na pundasyon. Umiling si Zun-er at mahinang tumawa. Ang labanan sa pagkakataong ito ay masasabing nagkaroon ng napakalaking pakinabang para kay Senior Brother Xiaoyan. Hindi rin ako masyadong sigurado kung bakit lalabas ang ganitong sitwasyon, o kung gaano kalaki ang lakas niya. Gayunpaman, may isang mahalagang punto, at ang lakas ni Senior Brother Xiaoyan ay asenso ng husto pagkatapos nito. Wala kayong dapat ikabahala kahit na ano. Sige, may iba pa kayong dapat gawin. Okay lang na ako lang ang nandito. Nakatitig si Zun-er magandang mga mata sa mukha ni Xiaoyan habang winawagayway niya ang kanyang mga kamay patungo kay Wu Hao at sa iba pa. Napakibit balikat lamang si Wu Hao at ang iba nang marinig nila ito bago umalis. Oh, tama, Zun-er, si Lin Shuya ay dumating muli sa Pans Gate na nagsasabi na gusto niyang bisitahin ang nasugatan na si Xiaoyan. Biglang huminto ang mga yabag ni Hujia habang pinagninating ang kanyang mga kilay, at ibinaling ang kanyang tingin kay Zun-er. Hindi ko alam kung anong gamot ang ininom nitong taong ito nitong mga nakaraang araw, ngunit patuloy siyang tumatakbo sa lugar na ito sa lahat ng oras. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasigla sa nakaraan. Huwag mong sabihin sa akin na nakuha mo siyang habulin pagkatapos mong talunin siya. Bahagyang nagulat si Zun-er. Bigla siyang tumango at agad na walang pakialam. Sabihin mo lang na hindi ako malaya. Maaari mo na lang siyang ipadala. Si Senior Brother Xiaoyan ay nasa kritikal na yugto ng kanyang pag-unlad at hindi siya magpapasaya sa sinumang bisita. Inilibot ni Hujia ang kanyang mga mata. Bigla siyang lumapit sa mga tenga ni Zun-er at mahinang sinabi. Sa tingin ko ay medyo kakaiba ang ugali ng taong iyon sa iyo. Tila si Bai Shan noon, at maging si Wu Hao. Lahat ay pareho. Sumulyap ang maningning na mga mata ni Zun-er sa kakaibang mukha ni Hujia habang walang gana siyang magsalita. Huwag mong sabihin ang mga salitang ito sa harap ni Senior Brother Xiaoyan sa hinaharap. Bukod pa rito, sabihin sa kanya na si Senior Brother Xiaoyan ay hindi malaya nitong mga ilang araw at hindi na siya kailangang sumama. Kung hindi, walang mag-e-entertain sa kanya. Nakakaawa ang kapwa. Ibinuka ni Hujia ang kanyang mga kamay at nag-isip sandali. Sabi niya. Gayunpaman, parang hindi maganda kung hindi mo ipapakita ang iyong mukha, tama na. Ilang beses na siyang dumating pero lagi mong iniiwasang makipagkita sa kanya. Gaano man kaliit, may pagkakaibigan pa rin siya kay Xiaoyan. Bahagyang itinaas ni Zun-er ang kanyang kilay at agad na tumango nang walang magawa. Inikat niya ang kanyang katawan at lumabas ng silid. Tara na, papaalisin ko siya. Pinahabal ni Hujia ang kanyang dila habang pinagmamasdan si Zun-er na tumalikod at umalis. Kasabay nito, bumulong siya sa kanyang bibig. Maaari niyang mahalin ang sinumang gusto niya, ngunit kung mahalin niya ang babaeng ito, na ibinigay ang buong puso niya sa batang ito. Karapat-dapat siya. Karapat-dapat ito. Umupo si Lin Shuya sa isang upuan sa sala. Unti-unting kumatok ang daliri niya sa ibabaw ng mesa habang nililibot ng tingin ang buong paligid. Sa hindi malamang dahilan, tahimik siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Isang grupo ng mga tao ang biglang dumagsa mula sa itaas na palapag habang nililibot ng kanyang tingin ang kanyang paligid. Mabilis na tumayo si Lin Shuya. Isang mahinang kaligayahan ang bumungad sa kanyang mukha nang hindi umaalis sa kanyang ulirat ng damapo ang kanyang tingin sa nakaberdeng binibini na dahan-daang bumababa. Senior Lin, si Senior Brother Xiaoyan ay nagpapagaling at hindi na makalabas. Pasensya na. Dahan-daang bumaba si Zun-er sa hagdan at pumunta sa bulwagan. Ngumiti siya ng mahina kay Lin Shuya pati na rin kay Yan Hao sa tabi niya habang nagsasalita ito. Hihihi. Ayos lang. Ngumiti si Lin Shuya.
Dapat sabihin na medyo gwapo siya at katanji tangi. Ang mga berdeng damit niya ay nagbigay ng medyo nakakasilaw na aura, at ang kanyang boses ay mainit. Hindi nakapagtataka kung bakit tinawag siya ng maraming babaeng estudyante bilang lalaking nagtataglay ng pinakadakilang kagandahan sa Inner Academy. Gayunpaman, ang pinong-ngiti niyang ito ay tila walang epekto sa dalagang nasa harapan niya. Ang huli ay matikas na umupo sa kanyang upuan, inayos ang kanyang pilikmata. Walang tigil ang kanyang tingin sa una. Si Lin Shuya ay tumawa ng mapait sa kanyang puso nang makita niya ang ugali ni Zon-er. Sa wakas ay napabuntong hininga siya matapos ang maraming mga pag-uusap na kanyang na-rehearse ay sinagot sa isang walang pakialam na paraan ng hindi nag-iiwan ng bakas. Pagkatapos nito, tumayo siya, kumuha ng jade box sa kanyang storage ring at inilagay sa mesa. Ngumiti siya at sinabi, "Ito ay isang gamot na nagtataglay ng napakahusay na epekto sa pagpapagaling. Sa palagay ko ay dapat itong magkaroon ng kaunting gamit sa kapatid na si Xiaoyan. Junior Zon-er, mangyaring huwag itong tanggihan." Saglit na nag-alinlangan si Zon-er bago bahagyang tumango. Ang maningning na mga mata ay tumigil sa mukha ni Lin Shuya sa unang pagkakataon habang mahina niyang sinabi. Kung ganoon, si Zon-er ay dapat magpasalamat kay Senior Lin sa ngalan ni Senior Brother Xiaoyan. Hihihi. Ayos lang. Nagmamadaling iwinagayway ni Lin Shuya ang kanyang kamay. Naramdaman lang ni Lin Shuya na hindi na niya mapanatili ang kanyang malahangin na ekspresyon matapos ang kanyang mukha ay tanggayan ng mga mata ng kabilang partido. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at dinala si Yan Hao na umalis sa bulwagan sa medyo miserableng paraan. Si Zon-er ay walang kahit katiting na intensyon na pigilan siya nang umalis siya. Iniwan niya ang jade box sa mesa at dahan-daang naglakad patungo sa ikalawang palapag. Nakakaawa naman. Tinitigan ni Hujia ang likod ni Lin Shuya na wala nang walang pakialam na kilos bago tumingin kay Zon-er na hindi man lang naapektuhan. Agad na napuno ng simpatiya ang mukha niya nang iklik niya ang kanyang dila at sinasampal ang kanyang mga labi. Hoy, kapatid. Minsan ka lang niya natalo tapos ngayon tinamaan ka na. Pinagmasdan ni Yan Hao ang aura ni Lin Shuya sa harap niya sa labas ng Pans Gate. Hindi niya sinasadyang tinapik ang kanyang ulo habang nagsasalita na may mapait na ngiti. Napangiti si Lin Shuya nang nakakahiya. Siya rin ay lubhang walang magawa at walang solusyon. Ang ganoong pakiramdam ay isang bagay na darating nang hindi napapansin. Hindi ito mapipigilan ng isa kahit na gusto ng isa. Mukhang nakatadhana na maging miserable ka. Sa itsura ng ugali niya, halatang wala siyang kahit katiting na nararamdaman para sa iyo. Paulit-ulit niyang sinasabi ang Senior Brother Xiaoyan dito at doon. Hindi ko maisip na may pagkakataon ka. Napabuntong hininga si Yan Hao. Natahimik si Lin Shuya. Malinaw din niyang naintindihan ang sinabi ni Yan Hao. Sa hitsura ng ugali na ipinakita ni Zon-er sa kanya kanina, alam niya na ang kanyang pag-uugali at hitsura, na palaging gumagana sa harap ng ibang mga babae, ay walang kahit kaunting epekto sa kanya. Si Xiaoyan ay hindi lumilitaw na mas mahina kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng talento sa pagsasanay, tagumpay, at iba pa. Kung siya iyon sa nakakapang-asar na labanan noon, malamang na ang kanyang pagtatapos ay hindi magiging mas mahusay kaysa kay Liu Qing. Higit pa rito, mula sa matikas na kawalang interes na ipinakita ni Zon-er, siya ay karaniwang walang silid na maaari niyang sakupin. Ang lahat ng mga bagay na ito ay malinaw na nagtuturo sa katotohanan na siya, si Lin Shuya, ay walang kahit kaunting pagkakataon. Humarap si Lin Shuya sa langit at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Buong lakas niyang ipinilig ang ulo. Isang sumpa ang lumabas mula kay Lin Shuya sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Yan Hao. Kalokohan. Naiinggit ako kay Xiaoyan. Bakit ang swerte ng brat na iyon? Battle Through the Heavens. Kabanata 582. Pagsulong ng lakas. Tahimik na nakaupo si Zon-er sa isang tabi sa tahimik na silid na lihim. Ang kanyang maselang kamay ay humawak sa kanyang mga pisngi at sa ilalim ng kanyang kulay berdeng manggas ay nagpakita ng puting nyebe na mga palso. Isang pares ng matingkad na parang kayamanan ng mga mag-aaral ang gumamit ng maliit, banayad na liwanag upang titigan si Xiaoyan, na nakaupo sa naka-crossleg na paraan habang nakapikit ang mga mata.
5 araw na ang nakalipas mula noong strong rank ang grand competition. Gayunpaman, hindi pa rin nagpakita si Xiaoyan ng anumang bakas ng paggising mula sa kanyang pagsasanay. Nagdulot ito ng matinding pag-aalala kay Wu Hao at sa iba pa. Ilang beses nilang iminungkahi na pilitin na gisingin ang dating mula sa kanyang pagsasanay, ngunit lahat sila ay pinigilan ni Zhon Er. Sa kanyang paningin, natural niyang naramdaman na ang Dao Qi sa katawan ni Xiaoyan ay umaakyat sa araw. Sa oras na siya ay tunay na nagising, ang kanyang lakas ay tiyak na uusad ng husto mula sa oras na siya ay malubhang nasugatan. Kung siya ay nagising sa oras na ito ay walang alinlangan na nangangahulugan na siya ay mawawala ang mahusay na pagkakataon sa pagsulong. Mukhang walang resulta ngayon. Muling bumantong hininga si Zhon Er matapos makitang wala pa ring bakas ng paggising si Xiaoyan sa kabila ng mahabang panahon na naghintay. Bulong niya bago tumayo, naghanda ng umalis. Gayunpaman, sa sandaling tumayo si Zhon Er at aalis na sana, isang kakaibang energy ripple ang biglang lumundag sa loob ng secret room. Agad na naging masaya ang magandang mukha ng una. Biglang nabaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Hindi nagtagal pagkatapos na mailabas ang ripple, isang malakas na aura ang biglang lumabas mula sa katawan ni Xiaoyan, na ang mga mata ay nakapikit pa rin. Ang aura na ito ay paulit-ulit na tumaas, at sa napakaikling panahon, nalampasan nito ang aura ni Xiaoyan sa kanyang tuktok. Bukod dito, patuloy pa rin itong umakyat. Lumitaw ang saya sa mukha ni Zhon Er nang maramdaman niya ang aura na mabilis na umaakyat. Talagang tulad ng nahulaan niya. Si Xiaoyan ay paulit-ulit na sumisipsip ng napakalaking dami ng enerhiya sa kanyang katawan nitong mga nakaraang araw. Ngayon, sa ilalim ng pag-atake ng malaking halaga ng enerhiya, ang hadlang sa pagitan ng mga antas ay madaling nawasak. Ang biglaang pagtaas ng aura ay nagpatuloy ng buong 5 minuto bago tuluyang huminto ang pagtaas. Ilang sandali pa, biglang kumalat ang isang energy ripple mula sa katawan ni Xiaoyan bago tuluyang bumangga sa matigas na pader, na yumanig sa lihim na silid hanggang sa manginig ito. Matapos lumabas ang energy ripple, unti-unting kumalat ang kakaiba at makinis na pamumula sa mukha ni Xiaoyan hanggang sa mabawi niya ang dati niyang kulay. Bahagyang nanginig ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata bago tuluyang dahan-daang binuksan upang makita ang masayang titig ni Zhon Er. Habang dahan-daang nagmulat ang mga mata ni Xiaoyan, isang kumpol ng berdeng apoy ang biglang bumaril bago lumiit pabalik sa parang kidlat na paraan at naglaho. Ho! Ang may batik-batik na hangin na naglalaman ng itim na kulay ay pinalabas ni Xiaoyan. Unti-unting tumaas ang itim na hangin bago nakipag-ugnayan sa matigas na kisame. Kaagad, kinain nito ang isang maliit na butas sa kisame sa ilalim ng napakalambot na tunog ng qi. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhon Er nang makita niya ang eksenang ito. Isang layer ng maputlang kinang ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan kasunod ng paglabas ng batik-batik na hangin. Isang masayang ekspresyon ang lumitaw ng walang pagpipigil sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya na ang Dao Qi sa kanyang katawan ay higit pa sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Binabati kita, Senior Brother Xiaoyan. Ang malubhang pinsalang ito ay hindi lamang nag-iwan ng anumang mga binhi ng problema, ngunit sa halip ay nagbigay daan sa iyo upang makakuha ng kasawian. Mula sa hitsura ng iyong kasalukuyang aura, sa palagay ko ang iyong lakas ay dapat na nasa paligid ng 5-star Daoling, tama ba? Ibinuka ni Zhon Er ang kanyang bibig at ngumiti nang makita ang kaaya-ayang sorpresa sa buong mukha ni Xiaoyan. Medyo naramdaman ni Xiaoyan bago bahagyang tumango. Ngumiti siya at sinabing, dapat itong nasa paligid ng isang 5-star Daoling. Bagamat nagulat si Xiaoyan sa pagkakaroon ng pagsulong na 2 antas sa isang pagkakataon, hindi niya naramdaman na ito ay masyadong hindi maisip. Maaaring hindi makapaniwala ang ibang tao sa kanyang lakas na biglang tumaas ng 2 bituin, ngunit mayroon siyang ilang mga pahiwatig tungkol dito. Bagamat ang mahusay na labanan na ito ang pangunahing dahilan ng pag-uudyok, ang isang mas malaking dahilan ay dahil ang kanyang katawan ay nakalunok ng iba't ibang mga gamot at likas na kayamanan. Isang halimbawa ay ang core-quenching body milk na nainom niya kanina. Bagamat karamihan sa mga ito ay ginamit upang pinuhin ang katawan ni Xiaoyan, mayroon pa ring natitirang kapangyarihang panggamot na tumagos sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa ganap na pagkapagod ng katawan ni Xiaoyan,
natural at automatikong lumabas ang nakatagong kapangyarihang panggamot na iyon. Bukod sa pagtulong sa kanya na pagalingin ang kanyang mga sugat, binigyan din siya nito ng napakalaking tulong sa pagpapataas ng kanyang lakas. Ngunit tila may ilang mga problema sa loob ng katawan ni Senior Brother Xiaoyan. Si Zun Er ay gumawa ng paulit-ulit na hakbang hanggang sa siya ay nasa tabi ni Xiaoyan. Ang kanyang maliliwanag na mga mag-aaral ay tumingin sa huli at sinisiyasat na may seryosong ekspresyon. Nagulat si Xiaoyan bago agad na unawaan. Malamang dahil nasaksihan niya ang hibla ng itim na hangin kanina. Hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang ulo at walang magawang sinabi. Noon, tinulungan ko si Nolan Jia na paalisan ang lason upang makakuha ng isang sangkap na panggamot. Sa huli, napasok ko ang lason sa aking katawan. Gayunpaman, maswerte na ako ay may proteksyon ng Heavenly Flame, at ang lason na iyon ay hindi makakapagdulot sa akin ng anumang pinsala, ang aking katawan lamang ang nagdudulot nito. Ng mga ito sa bawat oras na isulong ko ang aking lakas. Hindi kayang ayusin ni Senior Brother Xiaoyan kahit na sa iyong mga kasanayan sa alchemist. Nagsalita si Zun Er sa medyo gulat na paraan. Medyo pambihira ang lason na ito. Noon, si Nolan Jia, na ang lakas sa klase ng Dawang, ay muntik nang mamatay dahil dito. Paano magiging napakadaling ganap na mapaalis? Nagkibit balikat si Xiaoyan at sumagot. Relax, okay lang. Hanggat ang Heavenly Flame ay nasa katawan ko, walang epekto ang bagay na iyon. Aliw ni Xiaoyan. Agad niyang inikat ang katawan. Bumaba siya sa kama bago inikat ang katawan na ilang araw nang nakaupo. Ang isang tunog ng pag-crack ng buto ay agad na tumunog sa isang matamis na paraan sa loob ng lihim na silid, na parang mga beans na dinudurog. Tama. Ano ang nangyari sa pagtatapos ng Strong Rankang Grand Competition? Dapat ako ang pumasok sa nangungunang 10, di ba? Biglang naalala ni Xiaoyan ang pinakamahalagang bagay at nagmamadaling nagtanong. Hihihi. Nakapasok ka na sa nangungunang 10 kahit nahuli kang nireranggo. Kinagat ni Zun Er ang kanyang mga labi at ngumiti. Pinagmasdan niya ang mukha ni Xiaoyan, na tila naglabas ng mabigat na pasanin, bago agad idinagdag. Nakapasok din si Liu Qing sa nangungunang 10. Nagulat si Xiaoyan bago siya nagtanong ng may pagtataka. Kung ganoon, sino ang nanalo? Sinabi ng First Elder na ito ay isang draw. Kaya't ang dalawa sa inyo ay pinayagang makapasok sa nangungunang 10 magkasama. Nagsalita si Zun Er na may matamis na ngiti. Kaya ganyan yan. Sa anumang kaso, wala akong pakialam kung gaano karaming tao ang nasa top 10 na magkakasama basta pinapayagan akong makapasok sa kailaliman ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Walang pakialam na tumanggaw si Xiaoyan sa kanyang ulo. Iniunat niya ang kanyang tamad na baywang bago mabilis na naglakad palabas ng secret room. Bumulong siya. Malapit ng kalawangin ang mga buto ko pagkatapos ng mahabang pananatili rito. Babae. Tara at tumikim tayo ng sariwang hangin. Napangiti si Zun Er nang marinig niya ito. Agad naman itong tumango bago sumunod sa kanya. Isang malaking kaguluhan ang nalikha nang lumitaw sina Xiaoyan at Zun Er sa Pan's Gate. Sa panahong ito, kumalat sa labas ng mundo ang mga alingawngaw ng malubhang pinsala ni Xiaoyan na mahirap gamutin. Bagamat pinabulaanan ni Zun Er at ng iba pa ang mga tsismis sa panahong ito, ang hindi pagpapakita ni Xiaoyan sa kanyang sarili nitong mga nakaraang araw ay naging dahilan upang makaramdam ng kaunting kawalan ng katiyakan ang mga miyembro ng Pan's Gate. Natural na napuno sila ng kagalakan at pananabik ngayong nakita nila ang isang perpektong magandang Xiaoyan na may kutis na mas maganda pa kaysa dati. Hindi maiwasan ni Xiaoyan na makaramdam ng pagkagulat habang naglalakad siya sa loob ng Pan's Gate. Natuklasan niya na tila mas marami pa pala ang miyembro sa Pan's Gate kumpara noon. Bukod dito, ang pangkalahatang kapaligiran ay napakataas din. Habang naglalakad siya, ang mga titig na iyon na nakatutok sa kanya mula sa lahat ng direksyon ay puno ng paggalang at takot. Hoy, Xiaoyan, sa wakas ay gumaling ka na ba? Biglang tumunog ang pamilyar na boses ni Lin Yan habang nakatingin si Xiaoyan sa paligid niya. Kaagad, isang figure ng tao ang mabilis na lumitaw sa gilid ni Xiaoyan, na nagpakita ng isang mukha na puno ng saya habang tinatapik ng una ang mga balikat ni Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan kay Lin Yan. Biglang huminto ang kanyang tingin sa dibdib ng huli.
Isang napakapamilyar na badge ang isinusuot sa lugar na iyon. Agad na nagulat si Xiaoyan. Ikaw. Bakit mo suot ang badge para sa aming Pansgate? Natigilan ang mukha ni Xiaoyan. Sumali na si Senior Lin Yan sa Pansgate natin. May problema ba sa pagsusuot niya ng badge natin? Si Zon sa gilid ay hindi napigilan ang sarili habang tumatawa. Tulala na tumitig si Xiaoyan. Matagal bago siya nagsalita ng may kakaibang mukha. Ikaw, bilang nangungunang 10 eksperto sa strong ranking ay talagang handang ibaba ang iyong sarili para sumali sa ating Pansgate. Ano, mas mababa? Ang reputasyon ng kasalukuyang Pansgate ay isang bagay na kahit ang Wolf Teeth ni Lin Shuya at ang Splitting Mountain ni Liu Qing ay hindi kayang labanan. Bagamat mayroon silang presensya ng mga eksperto na nakaupo roon, ang Pansgate ay may mas maraming eksperto kaysa sa kanila. Kalimutan ang tungkol sa Brute Force Queen na nananatili dito buong araw. Kahit na ikaw ay nagagawang makipaglaban sa isang dalubhasa tulad ni Liu Qing. Bukod dito, mayroon pa ring Zon. Hihihi. Kahit ang ranking to na si Lin Shuya ay madali niyang natalo. Sino sa Inner Academy na ito ang naglakas loob pa ring sabihin na mahina at madaling mapuko ang Pansgate? Tumawa si Lin Yan. Kailan natalo ni Zon si Lin Shuya? Muling nagulat si Xiaoyan. Bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat habang nakatingin kay Zon na nakangisi sa kanyang tabi. Nangyari ito sa sparring matches pagkatapos ng grand competition ng strong ranking. Hindi mo nakita ang eksenang iyon. Wala pang 10 minuto ay natalo si Lin Shuya sa mga kamay ni Zon. Sa oras na iyon, lahat ng naruroon ay tila naging mapurol. Kinaway-kaway ni Lin Yan ang kanyang kamay at tumawa ng maluwang. Ang pagkabigla sa mga mata ni Xiaoyan ay lalong tumindi nang magsalita si Lin Yan. Alam niyang tiyak na itinago ni Zon ang kanyang aktwal na lakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalakas kapag siya ay tunay na sumabog. Na si Lin Shuya ay isang dalubhasa na maaaring makipaglaban kay Liu Qing. Ginugol ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang lakas upang talunin si Liu Qing, na humantong sa kanilang dalawa na malubhang nasugatan. Hindi niya inaasahan na matatalo ng babaeng ito si Lin Shuya sa loob ng maikling 10 minuto. Ang lakas na iyon ay malamang na umabot din sa klase ng dawang, tama ba? Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang makalanghap ng malamig na hangin habang iniisip ang posibilidad na ito. Medyo nakakatakot talaga ang babaeng ito. Ang kanyang kasalukuyang edad ay mukhang mas bata kaysa sa kanyang sarili. Isang 17 o 18 taong gulang na dawang. Ang ganitong uri ng tagumpay ay talagang nagawang maging sanhi ng pakiramdam ng mga elders sa loob ng Inner Academy na napakababa kaya natatakpan nila ang kanilang mga mukha at umiyak. Habang lumilipad ang kaisipang ito sa puso ni Xiaoyan, bigla rin siyang naunawaan nang maalala ang sinaunang pangkat sa likod ni Zon. Lumilitaw na hindi siya nakikita ng karaniwan. Magiliw na ngumiti si Zon na tila malinaw na naiintindihan ang mga iniisip na nananatili sa puso ni Xiaoyan. Pinunasan ng kanyang maselang kamay ang braso ni Xiaoyan. Aling bahagi ng sobrang masunurin na paraan ang natitira sa malamig na ugali niya noong hinahamon niya si Lin Shuya noon. Napatikip si Lin Yan sa kanyang bibig nang makita niya ang banayad at masunuring paraan na ginawa ni Zon kay Xiaoyan. Kahit ang isang baliw sa labanang tulad niya ay hindi maiwasang makaramdam ng inggit sa kanyang puso. Ilang tao sa Inner Academy na ito ang masisiyahan sa biyayang ito ng patas na kasarian. Battle Through the Heavens. Kabanata 583. Deputy Commander ng Black Submerged Army, Ling Quan. Ang mga araw ni Xiaoyan ay muling naging kalmado gaya ng dati pagkagising. Bagamat nakakaakit siya ng maraming sorpresa at iba't ibang uri ng mga titig sa tuwing ipapakita niya ang kanyang sarili sa Inner Academy, naging natural ito sa kanya pagkatapos masanay. Pagkaraan ng mahabang panahon, naabot ni Xiaoyan ang puntong tuluyan na silang hindi pinansin. Bagamat natapos na ang grand competition, ang usapin tungkol sa pagpasok sa Blazing Sky Chi-Refining Tower ay itinutulak pabalik, marahil upang mabigyan ang mga kakompetensya ng sapat na oras upang makabangon. Dahil dito, si Xiaoyan, na puno ng pag-asa, ay nagsimulang makaramdam na mahirap magpalipas ng oras.
hindi pumasok si Xiaoyan sa Blazing Sky Chi Refining Tower para magsanay sa panahong ito dahil kakataas pa lang niya ng lakas ng dalawang bituin. Sa halip, pinili niyang tahimik na pinuhin ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan na biglang tumaas. Ang ganitong uri ng biglaang, malaking pagtaas sa kanyang Dao Qi ay maaaring maging sanhi ng mga puso ng mga tao na mapuno ng kagalakan, ngunit ang gayong biglaang pag-akyat ay hindi nagkaroon ng parehong uri ng katatagan ng Dao Qi na natanggap ng isa sa pagsulong ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang mababaw na pagsulong ay isang bawal sa pagsulong. Kaya naman, para sa kapakanan ng hinaharap, dapat tiyakin ni Xiaoyan na ang kanyang katawan ay nagpapanatili ng isang tunay na punong kondisyon sa lahat ng oras, at hindi ang ganoong uri ng walang laman na mababaw na lakas. Ang junior sect leader ng blood sect na pinatay niya sa Black Corner region ay ang pinakamagandang halimbawa nito. Kahit na siya ay umabant sa klase ng Daoling sa murang edad, ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa isang ordinaryong Daoling sa isang tunay na laban. Bukod dito, dahil sa kanyang mababaw na lakas at hindi matatag na Dao Qi, ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita niya ay natural na limitado. Ang orihinal na mababaw na Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay unti-unting naging matibay sa panahon ng kanyang mahinahon at tahimik na pagsasanay araw-araw. Gamit ang Green Lotus Core Flame, isang mahusay na katulong sa pagpipino ng Dao Qi, ang oras at pagsisikap na kailangan ni Xiaoyan sa pagpino sa Dao Qi ay malinaw na nabawasan at mas madali kumpara sa isang ordinaryong tao. Sa hindi malamang dahilan ay nagustuhan ni Zhon'er na hilahin si Xiaoyan palayo upang sabay na pumasok sa malalalim na kabundukan sa panahong ito na muling naging tahimik. Pagkatapos nito, hihiga sila sa luntiang damo at magkayakap habang ang mainit na sikat ng araw ay sumisinag sa kanila. Ang mga araw ay nagpayaman at pinagpala. Gayunpaman, paulit-ulit na naramdaman ni Xiaoyan na may mangyayari habang naglalaan sila ng oras upang tamasahin ang kanilang nakakapagpayamang mga karanasan sa tahimik na kagubatan sa bundok na ito. Nasa isang bahagyang hilig na ibabaw ng damo. Ang mayayabong na kulay berdeng damo ay parang isang kulay berdeng alpombra na umaabot hanggang sa gilid ng paningin. May napakalawak na bangin sa bundok sa damuhan na hindi kalayuan sa ibaba. Napakalalim ng bangin. Sa malabong ulap na nananatili doon, ang lugar na iyon ay tila paraiso. Nakahiga sina Xiaoyan at Zhon'er sa damuhan. Ang mahinang sikat ng araw ay tumakip sa kanilang katawan, na nagbigay sa kanila ng mainit na pakiramdam ng antok. Bahagyang iniling ni Zhon'er ang kanyang ulo. Pinagmasdan ng malahiyas na maningning na mga mata ang kalmado at kontentong mukha ng binata na nakaberdeng damit sa tabi niya na nakapikit. Ang kanyang maliit na bibig ay dahan-daang itinaas sa isang arko. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naalala siya, at bahagyang naging malungkot ang kanyang mga mata. Nagsalita siya sa malalim na boses. Senior Brother Xiaoyan, dapat na talagang i-practice mo ng maayos ang scroll na ibinigay sa iyo ni Zhon'er pagkatapos mong maabot ang dawang class sa hinaharap. Iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang malambot na boses sa tabi ng kanyang tainga. Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ni Zhon'er habang nagsasalita. Natural lang iyan. Paanong hindi ako magsisikap na mag-practice ng isang bagay na ibinigay sa akin ni Zhon'er? Ngumiti si Zhon'er at tumawa ng matamis nang marinig ito. Ang kanyang pagtawa ay parang batis ng bundok na bumabangga sa isang bato, malutong at kaaya-aya. Gayunpaman, babae, bakit parang kakaiba ka nitong mga nakaraang araw? Biglang nagsalita si Xiaoyan habang diretsyong nakatingin sa gumagalaw na mukha ni Zhon'er. Bahagyang nagulat si Zhon'er. Kumislap ang kanyang tingin habang iniiwasan ang tingin ni Xiaoyan. Nagsalita siya sa mahinang boses. Wala akong nararamdamang pinagkaiba sa nakaraan. Ganun ba? Napangiti si Xiaoyan. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog sa kanyang puso ang solemneng boses ni Yao Lao. May isang malaking grupo ng mga aura na lumilipad sa iyong direksyon. Ang mga aura na ito ay napakalakas, at ang kanilang mga target ay mukhang kayong dalawa. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Nang walang oras na isipin kung bakit ang napakalaking grupo ng napakalakas na dayuhang aura ay lumitaw sa loob ng Inner Academy, tumayo si Xiaoyan at hinayla si Zhon'er, naghahanda na umalis sa lugar na ito.
Ang huli ay tila may mahinang naramdaman nang hilahin siya ni Xiaoyan. Agad na nagbago ang kanyang magandang mukha habang nagmamadaling itinulak si Xiaoyan sa kagubatan. Ang kanyang bibig ay nag-aalalang nagsalita. Senior Brother Xiaoyan, mabilis na pumunta at magtago. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Ano yon? Sinusundan ka ba ng mga yon? Hinawakan ni Xiaoyan ang maselang kamay ni Zon-er at nagsalita na may lumulubog na ekspresyon. Lumipat ang tingin ni Zon-er sa malayong hilagang abot-tanaw. Naramdaman niya ang mga aura na mabilis na dumadaloy, at ang kanyang maselang kamay ay nagmamadaling dumaikit sa katawan ni Xiaoyan. Malakas siyang dumura at isang banayad na hangin ang nagtulak kay Xiaoyan papunta sa kagubatan. Kasabay nito, itinuro niya. Senior Brother Xiaoyan, sugpuin ang iyong aura at huwag hayaang matuklasan kanila. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos itulak ni Zon-er sa kagubatan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging ganito kabalisa si Zon-er. Sino lang ang mga taong ito? Unti-unting humigpit ang kamao ni Xiaoyan habang sinusundan ng tingin si Zon-er, at lumingon sa hilagang abot-tanaw. Isang kakaibang galit ang tahimik na umuusbong sa kanyang puso. Isang malaking kumpol ng humahanggos na tunog ng hangin ang lumitaw mula sa langit hindi nagtagal matapos itulak si Xiaoyan sa kagubatan. Sa wakas, mahigit 10 napakaliit na itim na tuldok ang lumitaw sa hilagang abot-tanaw. Ang ruta ng mga itim na tuldok na ito ay napakalinaw. Direkta silang sumugod sa kinaroroonan ni Zon-er. Habang lumalakas ang malakas na hanging humahampas, ang bilis ng mga itim na tuldok ay naging mas mabilis. Sa wakas, lumitaw sila sa loob ng isang nakikitang hangganan. Dumaan ang tingin ni Xiaoyan sa pagitan ng mga dahon ng puno at pinagmasdan ang 10 dagdag na itim na batik sa kanyang paningin. Agad na bumalatay ang gulat sa mukha ni Xiaoyan. Ang mga itim na batik na iyon ay hindi mga figure ng tao, ngunit higit sa 10 ganap na itim na magical beast na may kulay pilak na mga sungay sa kanilang mga ulo na mahigit 1 talampakan ang haba. Ang mga sungay ay napuno ng kakaibang mga linya, at isang ligaw na dumadagandong na tunog ang ibinubuga mula sa kanila. Mayroong 4 na malalaking pakpak na tumubo sa likod ng magical beast. Isang mabangis na hangin ang umungol at sumipol pababa mula sa langit habang ang mga pakpak ay nakaflap, na pinipigilan ang kagubatan hanggang sa ito ay humiga ng kaunti sa ibaba. Hindi pa nakita o narinig ni Xiaoyan ang tungkol sa mga dayuhang magical beast na ito. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para makaramdam siya ng pagkasindek sa kanyang puso. Ito ay dahil naramdaman niya ang isang napakabangis na aura mula sa mga magical beast na ito. Maliwanag, ang mga magical beast na ito ay hindi lamang ordinaryong transport magical beasts, ngunit isang uri ng lumilipad na laban ng hayop. Ang mga lumilipad na hayop ay bihira sa kanilang sarili. Ang mga lumilipad na hayop na ginamit sa labanan ay mas bihira pa. Tanging ang mga napakalaking paksayon lamang ang may kapital na magpalahi at magpaamo sa kanila. Napalayo ang tingin ni Xiaoyan sa mga hayop na may 4 na pakpak na may sungay bago tuluyang huminto sa kanilang napakalaking likod. Muling nagulat si Xiaoyan. Nakita niya na mayroong isang figure ng tao na nakatayo sa likod ng bawat isa sa mga hayop na may 4 na pakpak na may sungay. Ang mga taong ito ay nakasuot ng purple-black na damit sa kanilang katawan at walang ekspresyon ang mga mukha. Habang bahagyang lumilipat ang kanilang mga tingin, tila kumikinang ang matalim na talam na nagdulot ng panlalamig sa katawan. Medyo nabigla si Xiaoyan nang mapagtanto na ang aura ng lahat nitong 10 dagdag na figure ng tao ay parang malalalim na lawa kung saan hindi makikita ang ilalim. Ang ganitong sitwasyon ay isang bagay na naramdaman lamang ni Xiaoyan mula sa mga elder sa loob ng Inner Academy. Ang 10 malalaking hayop na may 4 na pakpak na may sungay ay kumapak ng kanilang mga pakpak bago tuluyang huminto sa bangin ng bundok. Maraming mga tingin ang dumaan sa dalagang nakasuot ng berdeng nakatayo sa damuhan. Hihihi. Young Miss Zon-er, nahanap na kita sa wakas. Ang nangungunang 4 na pakpak na may sungay na hayop ay dahan-dahang bumaba. Nasa ibabaw nito ang isang lalaki na natawa kay Zon-er. Ang lalaking ito ay hindi itinuturing na napakatanda. Sa hitsura ng kanyang hitsura, siya ay lumilitaw na nasa 24 to 25. Ang kanyang hitsura ay sobrang gwapo at relaxed at maihahambing kay Lin Shuya.
Ang purple-black robe sa kanyang katawan ay naging dahilan upang magkaroon siya ng karagdagang steady aura kumpara kay Lin Shuya. Higit sa lahat, ang lalaking ito ay tila pinuno ng grupong ito. Ito ay dahil ang mga posisyon na kinatatayuan ng iba pang siyam na tao ay malinaw na nasa likuran niya. Ang mga maliliit at hindi gaanong kabuluhan na mga detalye ay ang pinakamahusay sa pagbubunyag ng mga pagkakaiba sa katayuan. Ako ang bagong Deputy Commander ng Black Submerged Army, Ling Quan. Inutusan ako ng clan leader na ibalik si Young Miss. Ang lalaking tinawag ang kanyang sarili na Ling Quan ay nakatayo sa may apat na pakpak na may sungay na hayop habang ikinulong niya ang kanyang mga kamay patungo kay Zun-Er, at magalang na nagsalita kay Zun-Er. Sinabi ko na babalik ako ng mag-isa. Bakit kailangang magmadali kayong lahat mula sa gayong kalayuan? Ang biglaang pagdating ni Ling Quan at ng iba pa ay naging dahilan ng paglamig ng ekspresyon ni Zun-Er. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay naglalaman din ng lamig kapag siya ay nagsasalita. Ang pinuno ng angkan ay nagbigay ng mga tagubilin kung kaya't maaari lamang nating sundin ang mga ito. Bahagyang ngumiti si Ling Quan. Magsasalita pa sana siya nang biglang nanigas ang mga mata niya. Ang kanyang tingin ay agad na itinapon patungo sa kagubatan habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Sino ang nakikinig? Ang mga salita ni Ling Quan ay tumunog lamang ng ang mga ekspresyon ng siyam na figure ng tao na tahimik na nakatayo sa likod ng apat na pakpak na may sungay na mga hayop ay agad na nanlamig. Sa isang iglap, ang mga katawan ng siyam na figure ng tao ay kumislap sa kagubatan. Isang alon ng mababa at malalim na tunog ng banggaan ang lumitaw kaagad. Tumigil ka. Nagbago ang magandang mukha ni Zun-Er habang siya ay sumisigaw ng mahigpit. Habang tumutunog ang mahigpit na boses ni Zun-Er ay biglang lumabas ang figure ng tao mula sa kagubatan. Sa wakas, ibinaba niya ang kanyang mga pakpak at huminto sa kalagitnaan ng hangin bago tuluyang dahan-daang lumapag sa tabi ni Zun-Er. Siya si Xiaoyan na medyo magulo ang pananamit. Senior Brother Xiaoyan. Okay ka lang ba? Ang magandang mukha ni Zun-Er ay balisa nang makita niya ang medyo hingal na paghinga ni Xiaoyan. Ang kanyang nakagawiyang anyo ng address ay malapit ng isigan nang siya ay naging maingat. Kaagad, pinilit niyang maging mahinahon habang nagtatanong. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan dahil sa pagbabagong ito ni Zun-Er. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Matapos lumipad palabas ng kagubatan si Xiaoyan, ang siyam na figure ng tao ay tila isang katawan din habang magkasama silang lumabas. Sa wakas, dumaong sa likod ni Ling Quan. Ang kanilang mga titig ay parang matalim na kutsilyo na mahigpit na nakalok kay Xiaoyan. Ikaw. Ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Zun-Er ay hindi nakaligtas sa pansin ni Ling Quan. Bahagyang naningkit ang mga mata ng huli na agad na lumingon kay Xiaoyan na lumitaw. Bahagya siyang nagulat nang makita ang mukha na iyon. Marahang kumatok ang kanyang daliri sa kanyang noo nang bigla siyang magsalita sa kalahating nakangiting paraan. Kung tama ang hula ko, ito dapat si Young Master Xiaoyan na dating basura ng Xiao Clan. May nakita akong drawing mo. Sino ka? Ang mukha ni Xiaoyan ay kasing lalim ng tubig habang nagtanong siya sa malalim na boses. Ang Deputy Commander ng Black Submerged Army. Gayunpaman, walang kabuluhan ang pagsasabi nito sa iyo. Ikaw, o marahil ay dapat kong sabihin na ang Xiao Clan, ay walang kwalipikasyon na makipag-ugnayan sa ganoong antas. Nakangiti si Ling Quan habang sumagot. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang napakatuwirang paghamak. Matagal na niyang narinig ang balita ng Xiao Clan na muntik ng mapuksa. Ang kasalukuyang Xiao Clan ay ganap na tumanggi. Sa paanong paraan nila taglay ang kadakilaan na taglay nila noon. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay unti-unting naging madilim, malamig nang marinig ang pang-aalipusta ng mga salita ni Ling Quan sa angkan ng Xiao. Dahan-dahan ding hinawakan ng kanyang kamay ang Heavy Zuan Ruler. Battle Through the Heavens. Kabanata 584. Hiwalay. Ling Quan, tumahimik ka. Ang angkan ng Xiao at ang aming angkan ay may kasunduan ng alyansa. Paano ka namin papayagan na ibuka ang iyong bibig para insultuhan sila? Matigas na sigaw ni Zun-Er kay Ling Quan. Naging balisa ang kanyang puso nang maramdaman niya ang pagdilim at paglamig ng ekspresyon ni Xiaoyan. Hihihi. Young Miss, hindi ka dapat magalit. Kaya lang medyo wala akong masabi.
Ngumiti si Ling Quan. Binago niya ang kanyang mga salita at biglang sinabi. Gayunpaman, ang pinuno ng angkan ay nagbilin sa akin bago ang aking paglalakbay na dapat akong magtanong tungkol sa lokasyon ng susi mula sa angkan ng Xiao kung makilala ko si Young Master Xiaoyan. Nang magsalita siya hanggang sa puntong ito, ngumiti si Ling Quan at ibinaling ang tingin kay Xiaoyan. Maaari ba akong magtanong kung maipapaalam sa akin ni Young Master Xiaoyan? Nang inig ang puso ni Zon nang marinig niya ito, sa takot na baka magbunyag si Xiaoyan ng ilang bakas. Sisigat pa sana siya nang si Xiaoyan sa gilid ay nagtaas ng kilay at hindi siguradong nagtanong. Susi. Nakakunot ang noo ni Ling Quan habang pinagmamasdan ang nagdududang ekspresyon ni Xiaoyan. Tahimik niyang sinabi sa kanyang puso. Huwag mong sabihin sa Kion na hindi niya alam. Ngayong bumagsak na ang Xiao Clan, walang nakakaalam kung inagaw ng Hall of Souls ang susi. Magiging mahirap kung nakuha na nila ito. Wala akong nakuhang anumang balita tungkol sa susi na iyon pagkatapos manatili sa angkan ng Xiao sa loob ng maraming taon. Hindi ka ba nananaginip kung sa tingin mo ay madali mong makukuha ito? Nakahinga ng maluwag si Zon sa kanyang puso habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Keke, random lang ako nagtatanong. Ang pangunahing layunin ng aking paglalakbay dito ay upang dalhin ang iyong miss. Ang iba pang mga bagay ay mga sangalang. Ngumiti si Ling Quan at agad na yumoko kay Zon at sinabing. Young miss, pakiusap. Miss ka na talaga ng clan head. Nagtaas ng kilay si Zon Bahagya niyang ipinilig ang kanyang ulo at igagalaw na sana ang kanyang paa nang hawakan ni Xiaoyan sa gilid ang kanyang kamay. Nagtanong siya sa mahinang boses. Aalis ka ba, Senior Brother Xiaoyan? Umalis ako sa clan sa loob ng maraming taon at ilang beses na akong naantala ang oras ng aking pagbabalik. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi ko na ito maibabalik. Senior Brother Xiaoyan, alalahanin mo ang mga salitang sinabi ko sa iyo noon. Hindi mo dapat ibunyag ang balita na ang Toshi Ancient Gods Jade ay nasa iyong mga kamay. Gayunpaman, hindi dapat pumunta si Senior Brother Xiaoyan at hanapin si Zon bago mo taglayin ang lakas upang protektahan ang sinaunang Jade. Kung hindi, tiyak na hahawakan ka doon ng ilang mga tao sa angkan. Napakalaki ng implikasyon ng sinaunang Jade sa iyong mga kamay. Bahagyang ibinaba ni Zon ang kanyang ulo habang marahang gumagalaw ang kanyang mga labi. Isang kahinahunan na may dalang nagsusumamo na boses ang ipinadala sa mga tainga ni Xiaoyan. Pabago-bago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Bahagyang nanginig ang kamay na humawak sa braso ni Zon Senior Brother Xiaoyan, hihintayin ka ni Zon Maghihintay ako hanggang sa maging eksperto ka na mababa ang tingin sa lahat. Noon pa man ay naniniwala si Zon na tatayo ka sa tuktok ng kontinente. Sa oras na iyon, muling tatayo sa kontinente ang tinanggihang Xiao Clan dahil sa iyo. Paulit-ulit na nanginginig ang braso ni Xiaoyan. Ang kanyang emosyon ay naging gulo dahil sa mga salita ni Zon Bagamat hindi na siya ang pabigla-bigla niyang binata pagkatapos ng karanasang naidulot sa kanya nitong mga taon. Ang maranasan ng ganitong uri ng paghihiwalay matapos maranasan ang kaguluhan ng kanyang angkan ay talagang naging dahilan para magkaroon siya ng pakiramdam na hindi niya kayang tanggapin ang sitwasyon. Bukod dito, sa sandaling ito lamang ng paghihiwalay ay malinaw niyang napagtanto kung anong klaseng bigat ang nasa puso ng dalagang nasa harapan niya. Young Master Xiaoyan, ito ang aming misyon. Kaya't mangyaring palayain ang aming young miss. Ang ekspresyon sa mga mata ni Ling Quan ay unti-unting naging malamig habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan na nakahawak sa braso ni Zon Gayunpaman, ang kanyang mukha ay may mainit at nakaka-inspire ng ngiti. Ganap na hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga salita ni Ling Quan. Ang kanyang tingin ay matamang tumitig kay Zon Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang braso sa ilalim ng masamang tingin ni Ling Quan. Gayunpaman, nang bibitawan na ni Xiaoyan ang braso ni Zon ang kanyang kamay ay biglang inabot at binilog ang macelan at malambot na baywang na iyon. Marahas niya itong hinayla sa isang yakap at ang kanyang ulo ay ibinaon sa itim na buhok ni Zon na nagbuga ng bahagyang malinis na halimuyak. Bamulong siya. Zon hintayin mo ako. Pupunta ako at hahanapin kita. Wala akong pakialam kung gaano kalaki o nakakatakot ang paksayon sa likod mo. Akin ka.
Kung kailangan kong maabot ang Daozun upang tumingin ng diretsyo sa akin ang paksayon, magsusumikap akong maging isang Daozun. Kung hindi magagawa ng Daozun, kung gayon ang Daosheng ay mananalo. Kung magagawa ng Daosheng, naabot ng Shao Clan ang taas noon, ako, si Xiaoyan, ay tiyak na magagawa rin. Kinagat ng likod ng mga ngipin ni Zun-Er ang kanyang ibabang labi. Medyo kumikislap ang malahiyas niyang mga pupils. Tanga, kung talagang maabot mo ang Daodi, maaari kang pumili ng sino mang babae na gusto mo sa kontinente. Ang ngiti sa mukha ni Ling Quan ay sa wakas ay nabawi ng kaunti habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan na matapang na hinayla si Zun-Er sa isang yakap. Ang kanyang mga mata ay kasing madilim at malamig na parang talom ng isang kutsilyo habang sila ay huminto sa katawan ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang kamao. Isang malabong apoy na parang substance ang bumulwak mula sa kanyang kamao. Pilit na kumawala si Zun-Er mula sa yakap ni Xiaoyan pagkatapos na maramdaman ang pagbabago-bago ng natural na enerhiya. Mabilis siyang nagsalita sa malambot na boses sa tabi ng kanyang tainga. Tandaan ang sinabi ko, kahit papaano, huwag kang makipag-ugnayan sa aking angkan bago ka makarating sa Daozang. Sa sandaling sinabi niya ito, tumalikod si Zun-Er at marahang damaykit ang kanyang mga daliri sa lupa. Lumipad sa hangin ang kanyang katawan bago bahagyang yumanig ang kanyang mga balikat. Isang pares ng makikinang na kulay gintong pakpak ng Daochi ang bumungad sa kanyang likuran. Ang pares ng mga pakpak ay pumutok at dumapo siya sa isa sa apat na pakpak na may sungay na hayop. Sa wakas, dinala siya ng huli sa ilalim ng mabangis na hangin, at lumipad patungo sa malayong abot tanaw. Ang siyam na figure ng tao sa likod ni Ling Quan ay mabilis ding kumislap sa mga hayop na may apat na pakpak na may sungay bago tuluyang nakahabol sa paraang parang kidlat at mahigpit na pinrotektahan siya sa gitna nila. Nalungkot ang puso ni Xiaoyan habang ang kanyang titig ay mariing nakatingin sa may apat na pakpak na may sungay na hayop na unti-unting lumalayo. Ibinaling niya ang kanyang tingin bago tuluyang huminto sa katawan ni Ling Quan na nakatayo pa rin sa parehong lugar. Mahina siyang nagsalita. Hindi ba aalis si Deputy Commander Ling Quan? Hindi ako nagmamadali. Ngumiti si Ling Quan. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naging malamig habang ang kanyang tingin ay tumingin kay Xiaoyan sa madilim at malamig na paraan. Malamig siyang tumawa. May gusto lang akong ipaalam sa iyo. Sa iyong mga nagawa at background ng Shao Clan na naging parang aso na nawalan ng tirahan, hindi ka sapat para kay Young Miss. Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Nahulaan na ng clan head na si Young Miss ay maaaring may nararamdaman para sa iyo. Kaya nga, may mga salita siyang inatasan sa iyo. Ang mga bagay sa nakaraan na parang hindi pa nangyari. Si Young Miss ay may napakahalagang posisyon sa angkan. Ang mukha ni Ling Quan ay naglalaman ng matinding pang-aalipusta sa huling tatlong salitang iyon. Si Zun-Er ay hinanap ng lahat ng mga henyo sa angkan. Natural na kasama siya sa kanila. Gayunpaman nang makita niyang si Xiaoyan ay talagang naglakas loob na hilahin si Zun-Er sa isang yakap kanina, malamang na hindi niya napigilan ang sarili at agad na napatay si Xiaoyan kung hindi siya pinansin ng presensya ni Zun-Er. Ngayong naghahatid na siya ng mensahe, natural na kailangan niyang hukayin at kutsain ang lahat ng kanyang makakaya. Ayon sa kanyang palagay, natural na magiging pinakakasya siyang resulta kung makakagamit siya ng mga salita para sirain si Xiaoyan. Gayunpaman, ang Xiaoyan na nasa harapan niya ay hindi inaasahang naging kalmado matapos ang kanyang mga salita ay tumunog. Ang kanyang walang malasakit na mga itim na estudyante ay tumitig kay Ling Quan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa siya ng mahina, umiling at nagsalita. Wala kang karapatang humanap ng kasalanan kung sapat ba ako. At saka, dapat magselos ka sa akin, di ba? Ang kakulaitan sa mukha ni Ling Quan ay dahan-daang binawi habang nakatingin kay Xiaoyan sa malungkot na paraan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Huwag mong isipin na maaari kang maging ganito kamayabang dahil pinoprotektahan ka ni Young Miss. Kung gusto kitang patayin, ito ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Walang pakialam na pinag-aralan ni Xiaoyan si Ling Quan na ang mukha ay nagtatago ng layuning pumatay. Ang paraan na walang kahit katiting na takot ay naging sanhi ng pagpaslang sa loob ng puso ni Ling Quan upang mamilipot ng paulit-ulit.
Kinasusuklaman niya ang malalanggam na lalaking ito na nagpapakita ng walang malasakit na paraan. Habang unti-unting kumalat ang hangarin ng pagpatay ni Ling Quan, isang mahinang matandang boses ang biglang tumunog sa damuhan. Deputy Commander, ang pagpapasok sa inyong lahat sa Inner Academy ay isang mahusay na pagkilos ng pagpapaubaya. Ngayon, talagang iniisip ninyo na kumilos laban sa isang estudyante ng aming academy. Isang itim na figure ang kakaibang lumitaw sa himpapawid ng tumunog ang matandang boses. Ito ay nakakagulat na First Elder Su Chen. Ang layunin ng pagpatay sa katawan ni Ling Quan ay mabilis na binawi nang makita niya si Su Chen na lumitaw. Itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa una at tumawa. Ano ang sinasabi ng First Elder? Nagkakaroon lang ako ng puso sa pusong pakikipag-usap kay Young Master Xiaoyan. Sige, huwag kang magpatalo sa harap ko. Naibigay ko na ang pinakadakilang mukha sa iyong angkan sa pamamagitan ng pagpayag na pumunta ka at maghanap ng tao. Dapat kang umalis kaagad ngayong natagpuan mo na siya. Napakunot ng noo si Su Chen at nagsalita sa malalim na boses. Napangiti si Ling Quan nang marinig niya ang utos ni Su Chen na paalisan siya, ngunit hindi ito sumagot. Bahagya niyang iniyuko ang kanyang katawan patungo sa una bago muling lumingon kay Xiaoyan. Isang mababaw na ngiti ang ibinigay niya at sinabing, mukhang hindi ka sumuko. Sige, kung may kakayahan ka sa hinaharap, maaari kang pumunta para hanapin ang iyong miss sa clan anumang oras. Sa oras na iyon, hahayaan ka nitong Deputy Commander na masaksihan ang tunay na agwat sa pagitan natin. Nanginginig ang mga balikat ni Ling Quan sa sinabi nito. Isang pares ng malalim na pulang pakpak ng Daochi ang bumaril. Bahagyang ikinapakpak ang pares ng mga pakpak bago mabilis na umangat sa ere ang kanyang katawan. Sa wakas ay lumipad siya sa paraang parang kidlat sa abot tanaw, na wala sa gilid ng langit sa maikling panahon. Unti-unting bumababa ang katawan ni Su Chen habang pinapanood niya si Ling Quan na umalis. Dama pa siya sa tabi ni Xiaoyan at tinapik ang kanyang mga balikat. Antong hininga siya. Munting kapwa, huwag mong hayaan na saktan ka ng taong iyon. Kung hindi, ihahanay mo talaga ang iyong sarili sa kanyang mga intensyon. Medyo iba ang clan nila sa mga ordinaryong tao. Medyo pinagpala sila kapag nag-training sila. Kung talagang pinag-uusapan ang tungkol sa talento sa pagsasanay, hindi kanya mapapantayan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at tahimik na tumanggo. Malumanay siyang nagsalita. Kung ngayon lang talaga siya umarte, hinayaan ko na siyang mag-iwan ng kahit na ano kahit na kailangan kong lumaban ng todo hanggang sa ako ay tuluyang masugatan. Bahagyang nagulat si Su Chen nang marinig niya ang mahinang salita ni Xiaoyan. Malinaw niyang alam na ang una ay hindi lamang nagsisikap na maging matapang. Tumanggo siya at ngumiti habang sinasabi. Naniniwala ako na hindi nakakagulat na ang isang tao na nagawang umasa sa kanyang sariling lakas na baligtarin ang Mystic Cloud Sect ay may ganitong kakayahan. Hihihi. Sige. Munting kapwa, bukas na ang oras para pumasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower para tanggapin ang pagdadalisay ng katawan ng isang Heart Flame. Kung matitiis mo ito ang magbibigay ng daan para sa pagsulong sa dalawang class. Walang kwentang sabihin ang kahit ano ngayon. Tanging sa pagiging isang tunay na malakas na tao ay magagawa mong mapuntahan ang iyong maliit na kasintahan. Tinapik ni Su Chen ang mga balikat ni Xiaoyan at inaliw. Agad niyang inikat ang katawan at dahan-daang naglakad patungo sa kagubatan. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Tiningnan niya ang likod ni Su Chen na nawala sa loob ng kagubatan. Saka lamang siya tumalikod at itinapon ang kanyang tingin sa malayong hilagang abot tanaw. Ulong siya. Zon-er. Hintayin mo ako. At saka, dahan-daang lumalabas ang kamao ni Xiaoyan mula sa kanyang manggas. Tumutulo ang mga patak ng dugo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kakulaitan at panghahamak na iyon ni Ling Quan mula kanina ay walang epekto kay Xiaoyan. Ling Chen tama. Tatandaan ko itong utang at kahihiyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 585. Pagpasok sa pinakamababang antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Nagkataon na nakilala ni Xiaoyan sina Wu Hao at Hu Jie sa sandaling bumalik siya sa Pans Gate. Nakita ng dalawa ang madilim na mukha ng una at nagkatinginan.
Hindi nila maintindihan kung sino ang nagpagalit sa lalaking ito na laging may ngiti sa mukha. Lumipat ang kanilang mga tingin sa likuran ni Xiaoyan. Mukhang may natuklasan si Hu Jia nang hindi niya sinasadyang nagtanong sa mahinang boses. Nasaan si Zon Er? Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan at sumagot. Umalis siya. Umalis. Agad na natigilan sina Wu Hao at Hu Jia nang marinig nila ito. Agad na napuno ng pagtataka ang mga mukha nila, saan siya nagpunta? Kailan siya babalik? Bumalik na siya sa kanyang clan. Malamang na hindi na siya babalik sa hinaharap. Huminto ang mga yapot ni Xiaoyan sa main entrance at nagsalita sa mahinang boses. Agad niyang tinulak ang pinto at pumasok. Pagkatapos nito, ang pinto ay nagbuga ng putok at malakas na isinara. Si Wu Hao at Hu Jia ay nakatitig ng walang laman sa mahigpit na saradong main entrance. Ilang sandali pa bago sila bumantong hininga sa medyo mapanglo na paraan. Matapos ang mahabang pagsasama-sama, halos lahat ng tao sa loob ng Pans Gate ay walang iba kundi ang pagpapahalaga at paggalang sa binibini na laging may kabaitan at ngiti. Natural lang na parang may kulang sa puso nila ngayong narinig nilang umalis na siya. Malamang na ang mga emosyon ng napakaraming miyembro ng Pans Gate ay mahuhulog kung ilalabas ang balitang ito. Napabuntong hininga si Hu Jia. Tumanggaw si Wu Hao na may mapait na ngiti. Mahina siyang nagsalita. Hindi katakataka na naramdaman kong medyo kakaiba si Zon Er kamakailan. Akmang aalis na siya. Malamang na hindi maganda ang pakiramdam ni Xiaoyan sa kanyang puso. Walang magawang ibinuka ni Wu Jia ang kanyang mga kamay. Agad siyang tumalikod, naglakad patungo sa labas, at nagsalita. Kalimutan mo na ito. Hindi ko siya iistorbahin at hahayaan siyang mag-isa. Tumanggaw si Wu Hao at sinundan siya ng mahina. Ang maliit na silid na naglalaman ng mahinang mabangong halimuyak ay mayroon pa ring natitirang amoy ng binibini. Nakahiga ang katawan ni Xiaoyan sa malambot na kama at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang gumagalaw na pagsimangot at ngiti ng dalagang iyon sa kanyang isipan ay parang isang talam na tumatama sa kanya. Malalim niyang itinanam ito sa lalim ng kanyang mga alaala. Hindi niya naranasan ang ganitong pakiramdam kapag nasa paligid ang kagandahan. Ngayon lamang na ang mabangong figure ay nakalayo na ang mga damdaming ito ay umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang pinakaloob na mga alaala. Parang isang ganap na gulo na namamalagi sa paligid ng kanyang puso. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Alam niya na ang kanyang figure ay malamang nasamahan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hahanapin kita. Dahan-daang humigpit ang kamay ni Xiaoyan na nakahawak sa kumot habang mahinang bumubulong sa sarili sa loob ng silid. Ang Inner Academy na kalmado sa loob ng ilang oras ay muling naging masigla kinabukasan. Ito ay dahil ngayon ang araw na ang nangungunang 10 eksperto sa strong rankang ay maaaring makapasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower upang tanggapin ang Essence Heart Flame at pinuhin ang kanilang katawan. Ang bawat isa sa Inner Academy ay malinaw na alam na hanggat ang isang tao ay nakayanan ang gayong pagpipino ng kanyang katawan, ito ay karaniwang magbibigay ng daan para sa isa na umaban sa isang dawang sa hinaharap. Ang ganitong pagkakataon, na maaaring matugunan ngunit hindi maasahan, ay sapat na upang maging sanhi ng pagnanais ng sinuman at makaramdam ng inggit. Isang malaking grupo ng mga miyembro mula sa Pans Gate ang dumagsa sa harap ng maliit na pavilion home sa loob ng Pans Gate. Pinagmasdan nila ang mahigpit na saradong mga pinto at naglabas ng malalambot na pribadong bulong. Creak! Biglang naglabas ng bahagyang tunog ang pintong nakasara ng mahigpit. Agad na tumigil ang lahat ng pribadong pag-uusap. Ang maraming titig na nakatitig sa pinto ay naglalaman ng nagniningas na init at paggalang. Isang itim na damit at binata ang dahan-daang lumabas sa ilalim ng lahat ng maiinit na tingin. Ang tila mainit na mukha na iyon ay naging sanhi ng lahat ng mga miyembro ng Pans Gate na nagising sa lakas at espiritu. Bilang tunay na pinuno ng kasalukuyang Pans Gate, ang bawat aksyon ni Xiaoyan ay makakaapekto sa espiritu ng buong Pans Gate. Hanggat hindi natatalo si Xiaoyan anuman ang uri ng kalaban na nakilala niya, ang mga miyembro ng Pans Gate ay hindi magwawakas sa fighting spirit at kumpiyansa. Si Wu Hao at Hu Jia ay tahimik na nakahinga ng maluwag nang makita nila Xiaoyan na nakabawi sa kanyang orihinal na ekspresyon.
Kung siya ay kikilos pa rin bilang nangungulila at malungkot tulad ng kahapon sa ganoong sitwasyon, malamang na siya ay magiging sanhi ng pagbagsak ng damdamin ng lahat ng naruroon. Nilaybat ng tingin ni Xiaoyan ang buong lugar. Sa bawat oras na bumaon ang kanyang tingin sa isang lugar, ang mga miyembro ng Pans Gate ay hindi sinasadyang iangat ang kanilang ulo at itataas ang kanilang dibdib. Ang kanilang mga titig ay nagninangas na mainit at nasa sabik. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Agad itong bumagsak nang magsalita ang kanyang boses. Tara na, pagkasabi nito. Nanguna ang mga yapak ni Xiaoyan habang naglalakad sila palabas ng Pans Gate. Isang malaking grupo ng mga miyembro ng Pans Gate ang nagmarcha at sumunod na malapit sa kanyang likuran. Sa napakaraming grupo na gumagalaw, ang kaguluhan na dulot nila ay lubos na malaki. Maraming mga tingin ang bumaril at nang makita nila ang binata na nakasuot ng itim na roba na nangunguna, napagtanto nila ang dahilan nito at sumunod sa likod ng mapagmataas na miyembro ng Pans Gate na puno ng inggit ang mga mukha. Dahil sa pagbebenta ng mga medicinal pill, ang kasalukuyang Pans Gate ay tunay na nagmonopoliya sa buong market ng gamot sa Inner Academy. Kahit na ang medicinal gang ay nahihirapang makipagkompetensya sa Pans Gate kasunod ng pagtaas ng lakas ng huli. Ang masaganang fire energy ay naging dahilan upang ang espesyal na fire energy na reward at punishment system sa loob ng Pans Gate ay naging mas perpekto. Kaya naman, maging ang ilan sa mga estudyante sa loob ng Inner Academy na nakapasok na noon pa man ay naiinggit sa pagtrato na natatanggap ng mga miyembro ng Pans Gate. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagmarcha sa makapangyarihang paraan at direktang tinungo ang Blazing Sky Chi Refining Tower. Nakasalubong nila ang ilan pang paksayon sa daan. Gayunpaman, ang kanilang momentum at aura ay walang alinlangan na mas mahina kung ihahambing sa Pans Gate. Bagamat karamihan sa mga pinuno ng iba pang paksayon ay mga eksperto sa nangungunang sampung ng strong rankang, hindi sila nang ahas na magpakita ng anumang pagmamalaki sa harap ni Xiaoyan, ang espesyal na pag-iral na ito na kayang talunin si Liu Qing hanggang sa puntong ang huli ay malubhang nasugatan. Kung tutuusin, malinaw nilang naiintindihan na kung hindi nag-away sina Xiaoyan at Liu Qing hanggang sa pareho silang malubhan na nasugatan, malamang na silang dalawa ang magiging pinakadakilang kalaban para sa nangungunang tatlong pwesto. Ang grupo ni Xiaoyan at Lin Shuya, na parehong nagmamadali ay nakipag-ugnayan ng malapit na nilang marating ang Blazing Sky Chi Refining Tower. Gulat na gulat ang magkabilang grupo nang magkita sila bago agad silang bumati sa isa't isa. Ang tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa isang grupo ng 20 higit pa sa mga tao sa likod ni Lin Shuya habang sila ay bumabati sa isa't isa. Ang kanyang puso ay naglabas ng isang tahimik na papuri. Kahit na ang bilang ng mga tao sa grupong ito ay hindi kasing dami ng sa Pans Gate, lahat ng kanilang mga aura ay nakatago habang ang ningning sa kanilang mga mata ay kumikislap paminsan-minsan. Mula sa pagsasama-sama ng mga aura sa buong katawan nila, karamihan sa kanilang lakas ay dapat na nasa paligid ng isang one-star na si Dowling. Sa tingin ko ito ang Wolf Teeth na kilala sa loob ng Inner Academy. Walang gaanong tao ngunit bawat isa sa kanila ay kayang lumaban sa 10. Ito ay isang tunay na piling tao. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang Wolf Teeth sa likod ni Lin Shuya, bahagyang lumipad din ang tingin ng huli sa gilid ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi niya nakita ang figurang iyon na malalim na nakatatak sa kanyang isipan. Agad na sumilay ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Mabilis siyang nakipag-chat kay Xiaoyan habang sila ay mabilis na naglalakad patungo sa tuktok ng tore, na lumitaw sa gilid ng kanilang paningin. Ang lugar ay dinagsana ng napakaraming tao nang dumating ang grupo ni Xiaoyan. Dahil sa top 10 nanogram strong rank ang napapasok sa ibaba ng tore, pinagbawalan na ng Inner Academy ang mga natitirang estudyante na pumasok. Bagamat ang pagkilos na ito ay nagdulot ng pagreklamo ng lahat, alam din nila na ito ay isang panuntunang itinatag noong nakalipas na mga henerasyon, at sila ay walang magawa sa anumang bagay tungkol dito. Ang hitsura ng malaking grupo ni Xiaoyan ay agad na nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng dako. Si Xiaoyan, na may kasalukuyang reputasyon at prestihiyo na hindi natalo kay Lin Shuya, ay natural na agad na nakilala ng lahat. Kaagad, iba't ibang boses ang umalangaw-ngaw sa karamihan. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga ingay na ito.
Ang kanyang grupo ay umasa sa kanilang malaking bilang, at siya ay tulad ng isang matalim na kutsilyo na ipinapasok sa grupo, pinaghiwalay sila. Sa wakas, nagmamayabang sila patungo sa bakanteng lupain sa labas lamang ng pangunahing pasukan ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Mayroong isang maluwang na lugar sa bakanteng espasyo sa harap ng pangunahing pasukan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lugar ay nakalaan para sa paggamit ng mga paksayon na may napakalakas na lakas. Ang kasalukuyang Pans Gate ay likas na nagtataglay ng gayong kwalipikasyon. Kaya naman, walang galang ang grupo habang naghahanap sila ng magandang pwesto bago umupo nang nakakross ang mga paa. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang grupo ng mga tao na nagsisiksikan sa likuran niya at hindi sinasadyang bumantong hininga. Mahigit kalahating taon na ang nakalilipas, siya rin, ay nagkaroon lamang ng kwalipikasyon na tumayo sa labas at panoorin ang mga paksayon na sinasakop ang pinakamagandang lugar ng may inggit. Hindi inaasahan na kasalukuyang napalitan ang kanyang posisyon. Nandito rin si Liu Qing. Biglang umilo ang katawan ni Lin Shuya sa gilid ni Xiaoyan at umupo bago kumunat ang kanyang mga labi sa isang direksyon habang nagsasalita siya. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Lumingon din ang kanyang tingin sa parehong direksyon tulad ng kay Lin Shuya at talagang nakakita siya ng kaguluhan na biglang naganap sa loob ng karamihan. Pagkatapos nito, isang grupo ng mga tao na may mapang-akit na aura ang pumasok sa kanila bago nagmadaling pumunta sa kung saan naroon ang pangunahing pasukan. Ang pinuno ng grupong iyon ay si Liu Qing na may dalang mountain splitting spear sa kanyang likod. Sa likod niya ay si Liu Fei, Yao Sheng pati na rin ang isang grupo ng mga lalaki na ang mga figure ay medyo malakas at ang mga aura ay hindi mas mahina kaysa sa mga miyembro ng Wolf Teeth ni Lin Shuya. May naramdaman si Liu Qing nang ang mga mata ni Xiaoyan ay nakatuon sa una. Bahagyang ibinaling ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay bumangga sa itim na damit, binata na naka-cross-leg sa lupa. Nagkatinginan ang apat na mata at unti-unting bumagal ang mga yapik ni Liu Qing. Bilang focus ng buong lugar, natural na nakakuha ng atensyon ng lahat ang bawat kilos niya. Kaya naman, maraming tingin ang muling nabaling kay Xiaoyan. Ang mga nakapaligid na pribadong pag-uusap ay agad na naging mas tahimik nang makita ang dalawang kalaban na ito na maaaring ilarawan sa pamamagitan ng pariralang madalas na mag-cross ang landas ng mga kaaway. Saglit na nag-alinlangan si Liu Qing sa ilalim ng focus ng mga nakapaligid na tingin. Gayunpaman, pinamunuan niya ang kanyang grupo ng dahan-dahan patungo sa kinaroroonan ni Xiaoyan at ang iba pa. Ang mga miyembro ng Pans Gate sa likod ni Xiaoyan ay agad na naging mas tensyonado nang makita nila ang malaking grupo ng mga Liu Qing na nagkukumpulan. Bakas sa bawat titig nila ang awayan. May ilan pang ang naglabas ng kanilang mga armas. Ang pagkilos na ito ng magkabilang panig ay agad na naging dahilan upang tuluyang tumahimik ang mga boses sa paligid. Pinagmasdan nila ang dalawang paksayon na ito na tila sasabak sa isang malawakang matinding labanan. Huminto ang mga yabag ni Liu Qing sa layong halos 10 metro mula sa mga miyembro ng Pans Gate. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sabay-sabay na huminto ang mga paa ng malalaking lalaki na may aura. Ang maayos na tunog ng mga yabag na lumapag sa lupa ay nagpalabas ng isang putok na napuno ng isang kahangahangang presensya. Dinala ni Liu Qing sina Liu Fei at Yao Sheng habang dahan-dahan itong huminto sa harap ni Xiaoyan. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa nakangiting mukha ng binata. Ilang sandali pa, nagsalita siya sa malalim na boses. Napakalakas mo, minamaliit kita. Nakangiti si Xiaoyan habang ikinulong niya ang kanyang mga kamay kay Liu Qing at sinabing, "Maswerte lang ako. Walang swerte sa laban." Mahinang sabi ni Liu Qing. Ang kanyang kumukulong mainit na tingin ay agad na bumaling kay Xiaoyan habang nagsasalita. Gayunpaman, mayroon akong isa pang kalaban mula ngayon. Ito ay isang napakagandang bagay para sa akin. Ako ay darating at hahanapin ka para makipag-away kung may oras sa hinaharap. Hindi na hinintay ni Liu Qing na sumagot si Xiaoyan pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Tumalikod siya at pinaupo ang lahat sa hindi kalayuan, tahimik na naghihintay na bumukas ang pinto ng tore. Walang magawang umiling si Xiaoyan habang pinagmamasdan si Liu Qing at ang iba pa, na tumalikod at umalis. Ang taong ito ay talagang napakahirap. May ilang iba pang mga tao na sumugod pagkatapos dumating ang lahat ng mga tagasunod ni Liu Qing.
Sa wakas, makalipas ang halos kalahating oras, biglang nagmula sa langit ang ingay ng rumaragas ang hangin. Isang pares ng mga lumang figure ang lumitaw sa labas ng pinto ng tore. Ang taong namumuno sa kanila ay nakakagulat na ang First Elder, si Su Chen. Hihihi. Mukhang dumating na ang lahat. Kung ganoon, hindi ako magsasabi ng anumang hindi kinakailangang salita. Isang tingin ni Su Chen ang tumingin sa paligid. Hindi siya nagaksaya ng hininga habang winawagayway ang kanyang kamay. Ang mabigat na pinto ng tore ay lumangit-ngit bago dahan-daang bumukas. Ang 11 tao sa loob ng nangungunang 10 ng strong rankang ay dapat sumunod sa akin. Bawal ang lahat na pumasok ngayon. Kung hindi, makakalimutan mo ang pagpasok dito sa loob ng susunod na kalahating taon. Nagsalita si Su Chen sa mahinang boses bago agad na binaliwala ang lahat na nagulat sa matinding parusang ito hanggang sa lumiit ang kanilang mga leeg. Agad siyang tumalikod at naglakad patungo sa tore. Si Xiaoyan ang unang tumayo matapos makita ang likod ni Su Chen. Pagkatapos nito, pumasok siya sa Blazing Sky Chi Refining Tower sa ilalim ng maraming naiinggit na tingin.